Palakpakan din natin yung worship team natin, tsaka yung mga instrumentalist. Ganda ng line-up nila. Praise God, purihin ang Panginoon. Alam niyo ba na ang kahinaan ng tao ang siyang nagpapabagsak sa kanyang pagkatao? Weakness of a person, yun yung nagpe-fail sa atin. Hindi naman yung dahil malakas ang kalaban natin, no? Dahil kung minsan yung kahinaan natin, yun ang nagiging dahilan para tayo ay matalo. Ganon din naman sa spiritual realm ng isang mananampalataya. Do not underestimate din naman si Satan. Si Satan, matalino talaga siya eh. Tingnan niyo yung mga bansa na mahihina ang estado nila. Madali silang sakupin, madali silang matalo. Lalo na pag wala silang mga depensa talaga. So sa spiritual na buhay natin, ganyan din ang pwedeng mangyari sa isang mananampalataya. Pwede talaga tayo na, minsan nga naaamoy pa lang natin si Satan, natatalo na tayo. Kung minsan pagsubok na pa lang, hindi pa dumarating sa iyo, iniisip mo pa lang, talo ka na kagad. No? Dahil lahat ay nasa kaisipan ng tao. At ang kahinaan ng tao, diyan tayo nabibigo. Sa Psalms chapter 46 verse 1, napakaganda na panalangin ni Haring David na pinanghawakan niya. Ang sabi niya ay, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. So pagka tinignan natin itong pangako ng Diyos kay Haring David, so meron siyang taguan, meron siyang tagapagtanggol, at meron din siyang lakas na manggagaling sa Diyos. Kasi kapag tayo ay nanahan lang sa ating mga sariling kalakasan o yung estado mo sa buhay, hindi tayo makakamit ng katagumpayan. Not just natin dito si Haring David, nakarelay siya doon sa lakas at taguan, silungan ng kanyang buhay sa Panginoon. Ganon din tayo. Dapat tayo ay marunong tayo kung saan tayo tatakbo agad. Tulad ni Haring David. Ang mensahe ay may pamagat na, basahin nga natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na mabuti at dakila sa aming mga buhay, purihin ka, salamat sa mga inawit namin. Salamat po at nakarating sa inyong paanan, Panginoon, yung aming pag-awit, pagsamba, pagpapasalamat. Ang hangad po namin sa oras na ito ay makasumpong kami ng panibagong lakas spiritually at nawa ay magamit ninyo ang inyong mensahero bilang daluyan lamang po ng inyong pagpapala, ng inyong salita. Be our speaker, be our teacher. Use your servant as your footstool. At nawa naman po mas lumawak pa ang pagkakilala namin sa inyo. Yung mas mapalapit po kami sa presensya ninyo, Panginoon, isang malaking bagay na po yun. At naniniwala kami, if we prepare our hearts and minds, be emptied. Napakalaking pagpapala po ang pwede namin makuha sa inyo, Lord. Kayo ang Diyos na hindi nagkulang sa amin at kailanman hindi nyo kami pagkukulangin. Salamat po. Ito po yung samod dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. Alam niyo ba, the moment na ikaw ay sumunod kay Panginoong Hesukristo, ikaw ay nagiging target ni Satan. Yan talaga yung usual na nangyayari sa isang mananampalataya. The moment na ikaw daw ay kinilala si Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas ng iyong buhay, andyan na kagad si Satan. Nag-iisip na kagad siya ng paraan para ikaw ay pahirapan, para ikaw ay pabagsakin. Pero sa atin, hindi na surprise yan, di ba? Hindi na surpresa sa atin yan, alam natin. Dapat ang isang mananampalataya, kilala mo kung sino ang kaaway mo. Hindi literal na kaaway na kapatiran mo o kapitbahay mo, hindi. Dapat na-identify natin si Satan mismo kung ano yung strategy niya, kung ano yung makakapamaraanan niya para tayo raw ay pabagsakin. Ang isa nakakapagtaka naman, kapag mananampalataya ka ni Kristo Jesus, wala kang trial sa buhay. Sino ba rito ang walang trial sa buhay? Sige nga. O wala nagtaas, honest kayong lahat. Kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong trial sa buhay. Doon ka magtaka kapag wala kang trial sa buhay. Kasi parang wala nang resistance. Parang wala kang resistance kay Satan. Di ba nung araw naman tayo, ganyan tayo talaga, nung wala pa tayong tamang relasyon kay Panginoong Kristo. Aminin natin yan. Parang nasisiyahan ka lang sa paggawa mo ng kung ano ng mga kababalagan sa buhay mo, kahit na masama, ginagawa mo. Kasi, tropang mo si Satan eh. Magkapareho kayo ng iniisip. Not unlike ngayon, nakakilala ka kay Jesus Christ, siya na ngayon yung kakamit. Do not be surprised, mga kapatid.
Yung para bang wala ng resistance. Di ba marami naman tayo mga naririnig na gospel. Whenever you are in Christ, ang sabi doon, following Jesus Christ includes blessings. Given the fact talaga, pag na kay Kristo Jesus ang bawat isa, meron at meron po tayong blessing sa buhay. Pangalawa, ang daming miracles na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Tama? Siyempre, yung miracles naman na pwede kong i-point out sa atin, hindi yung may sakit yung mahal mo sa buhay, na paggaling, no? May nangyaring hindi ka nais-nais, naayos. Ang isang milagrong malaki na pwede natin makamit sa buhay natin, alam niyo mga kapatid ko, ano? Ngayon, nakaupo ka dyan sa silya mo, wala kang sakit, walang anumang nangyari sa pamilya mo, malakas ka at nandito ka, nagpupuri ka sa ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Salamat, nandito kami. Tama? Yung iba nating kapatiran, dumanas nga ng sakit, pero nandito sila. Nagpapasalamat pa sila. Ngayon na tayo ay matitino, malalakas tayo pa kaya hindi magpasalamat sa Panginoon? Di ba? It is a privilege. Kaya sabi ko, ang pagsunod kay Kristo Jesus, yung mga miracles. And there is always breakthrough. Alam niyo, isang bagay na napakaganda sa buhay natin na maranasan natin, yung breakthrough. Ano ibig sabihin? Halimbawa, kung minsan patong-patong ang problema natin. Tama? Minsan, kararating lang isang problema, may dumating na naman isa, meron naman panibago, so forth and so on, patong-patong. Alam niyo, ang Panginoong Jesus, kapag inimbita mo siya na makialam sa buhay mo, yun yung maganda kay Kristo Jesus, hindi ka po magdadalawang isip. Makikialam si Panginoong Jesucristo sa dinadanas mo, kapatid, dahil may breakthrough lagi tayo kay Panginoong Jesucristo. And that's true, yan yung magpapalaya sa atin, yan yung magpapalakas ng loob sa atin, yan yung magpapalakas pa sa atin na sa point na ikaw ay mahina, palalakasin ka ng Espiritu ng Panginoong Jesus. Why? Because following Jesus includes pain and sufferings. Bakit ko nasabi mga kapatid? Di ba totoo naman talaga? Kapag kasumunod ka kay Kristo Jesus, hindi ka exempted sa mga trials, kapatid. Kaya tanong ko kanina, sino rito ang walang trial sa buhay? Sino rito ang walang dinanas o walang dinadanas sa ngayon na trial o problema sa buhay niya? Wala, di ba? Lahat tayo meron. So, hindi tayo exempted. It is include yung pain and suffering, kaya patuloy tayong pinapaalalahanan ng salita ng Diyos every time nakikinig tayo na kahit masakit, mahapdi, makirot yung ninadanas mo, you have to keep moving forward for your faith. Kailangan talaga nag-move tayo, hindi pa atras. Tama? Hindi pa atras. Moving on forward. Yun yung maganda. Lumalakad ka. Keep on serving the Lord and keep on praying. Why? Bakit kailangan natin manalangin? Alam niyo si Satan, kapag tayong lahat ay marunong manalangin, marunong tayong magpanalanginan sa isa't isa, nanginginig po si Satan kapag nakikita niya tayong mapanalanginin. Yung mabadasalin tayo. Isang bagay yan ng isang mananampalataya dapat na hindi nawawaglit sa 24 hours ng buhay mo, meron ka talagang prayer time sa personal na buhay mo. Kasi pag nakita ni Satan, ako, nananalangin na naman to. Nanginginig na po si Satan. Alam niyo ba si Satan, napakagaling niya sa strategy. Kaya kung minsan lang, bakit may mga talunan na mananampalataya? Kasi nga, yung kahinaan natin, alam na alam ni Satan yung kahinaan mo. Ako, alam na alam ni Satan ang kahinaan ko. Samantalang tayo, hindi natin alam kung anong kahinaan ni Satan. So, isang bagay, kagad nakita natin, pray and pray. Kasi doon pa lang sa panalangin mo, nanginginig na si Satan. Natatakot na siya. And there is no space para sa buhay mo, kapatid, kapag ikaw ay mapanalanginin sa Panginoon. Because prayer, sabi di ba, ito yung panahon na nakikipag-usap tayo sa ating Panginoong Jesus, that you have a relationship, the right and good relationship with Jesus Christ. Sino pa makakatalo kay Jesus Christ? Yung asawa mo nga, kapag may tamang relasyon ka dyan, walang sino man ang pwedeng mantukso sa asawa mo. Naniniwala tayo doon? Right? Parang si Satan lang din. You have to keep on praying. We will continue in spite of the loss of jobs, challenges sa buhay, suffering, pains, and even loss of loved ones. Yan yung mga bagay na masakit sa buhay. No? Yung loved ones na wala. Hindi pong madali yan. Pero as you follow Jesus Christ, hindi ka exempted dyan. At kung minsan, ng stages yung mga dinadanas natin. Iba-iba nga lang ng pagsubok. Pero how you face it, how you handle it, doon na kinadedetermine tayo kung sino si Jesus sa buhay natin. Kaya nga sabi, if we follow Jesus Christ,
leave everything. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples. Kaya hindi madali ang pagsunod kay Kristo Jesus. Pero isang napakaganda, habang sumusunod tayo kay Kristo Jesus, yung hindi tayo sumusurrender, hindi tayo madaling sumuko, mga kapatid. Look at David. Nung kinalaban ni David si Goliath, lahat ng mga Israelita takot na takot kay Goliath kasi napakalaki. Because nakikita nila ang laki-laki ni Goliath. Mismatch sila, di ba? Tama? Dapat baligtarin natin. Si Satan, pag nakita tayo, natatakot si Satan kasi mismatch siya para sa atin. Just like David, anong pinanghawakan ni David? The word, the sword of God. Wala siyang ginamit, kundi yung ganyang yung tirador Can you imagine? Pero ang pinakamagandang nakita natin doon, yung word of God. Sabi niya, hinamak mo ang Diyos ng Israel. Mananagot ka. Kasi may confidence May confidence si David. Alam niyo si Satan, parang boxing lang yan Yung opponent ng boxingero, di ba? Nanonood tayo ng boxing. Yung opponent, ang laging iniisip nun, paano ko kaya siya patutumbahin? Right? Kung paano ko kaya siya, yung one punch ahead lang, babagsak siya. Anong hinahanap? Di ba yung kahinaan? Yung kahinaan. Minsan may mga round 1 pa lang, pag suntok na isa, bulagta yung kalaban. Kasi pinag-aralan niya yung kahinaan ng kalaban. And just like Satan, ganun din siya. Gusto kanyang pabagsakin, kapatid. Gusto kanya sa isang suntok lang, no? Makuha kanya sa isang suntok lang. Hindi ko makuha ito. Nanampalataya na to. Sabi ni Satan, ang hirap, no? Pagurin ito. Then si Satan, strategic siya. Hindi siya pangkaraniwan na katulad natin mag-isip. Mapagod ka na sa pag-ministry mo. Mapagod ka na. Bubuluhan lang. Wala naman siyang ginagawa sa'yo. Bubuluhan ka lang. Oo nga, Lunes hanggang Biyernes, pagod na pagod kami. Kami pa naglilinis ng church. No? Ang dami mga bagay na pwedeng gamitin ni Satan sa atin. Paano na yung trabaho mo pagka nag-ministry ka? Ikaw pa naman yung leader. Papagurin ni Satan. At kapag ka nanood ka, anong gagawin? Suko na ako, pastor. Suko na ako. Meron kasing nakikita si Satan na hindi natin nakikita in the near future. Buti pa si Satan, alam niya yung future natin because Jesus Christ prepare your future and my future. Si Jesus lang po merong alam dun sa atin sa future natin. Kaya nga, if you follow Jesus Christ, ang tinatahak mo, yung future na inihanda ni Jesus para sa'yo, para sa akin, and in the end, yun yung napakagandang makamit ng isang mananampalataya. Yung ipinangakong pagkakataon, future na inihanda niya, remind mga kapatid, si Jesus po ang naghanda nag-prepare, hindi tao. Si Jesus lang po ang pinaka-perfect na naghanda ng ating mga future. Best example natin si Jesus Christ. The Garden of Gethsemane sa Luke chapter 22, yung panahon na siya ay pigang-piga talaga, sabi doon, parang halos lumuha siya ng dugo, di ba? Pigati, nadadanasin pa lang niya. Hindi pa niya dinadanas yung pigati, pero sa kanyang kalooban, hirap na hirap po siya. He is in trouble. Ang sabi doon, yung heart niya, yung mind niya, in trouble talaga siya. Nagdadasal siya sa Panginoon. Ang dasal niya sa Ama. Sabi niya, Father, sabi niya, Ama ko, hanggat maaari, ilayo po ninyo, i-exempt niyo ako sa darating na paghihirap ko. Nire-request niya yung mga kapatid. Even Jesus Christ, Pero ang sabi niya, di ba? Not my will, but yours. Kundi ang kalooban mo ang masunod. Right? Best example si Jesus Christ. Bakit? Doon Gethsemane kasi, ang ibig sabihin nito, yung oil press. Oil press, kasi doon ginagawa mga olive oil, yung mga anak, pinipisa nila yun doon sa Gethsemane. That garden, punong-puno ng mga ubas yun. So, anong spiritual realm nito? Anong symbolic dito sa atin? Si Jesus Christ po, lungkot na lungkot nun. He was pressed on. Pressed on, parang pag pinress mo gano'n, may pressure, di ba? Halimbawa, nagpiga ka ng damit, naglaba kayo, di ba? Mga nanay. Pag naglaba tayo, di ba, pinipiga mo hanggang sa mapiga mo talaga, di ba? Yung nararamdaman ng Panginoong si Kristo, the same. He was pressed on that time. Hindi pwedeng hindi siya ma-pressed on kasi may lalabas na katas. Okay, nagigets yung point, mga kapatid? Sa ating mga mananampalataya, sometimes, or many times sa buhay natin, kailangan tayo i-press ng Panginoon. And if we are in crush, di ba, may lumabas na katas na, nadadaman niyo ba yung ini-illustrate ko? Pag may lumabas na crush, there is something happen, you and for me. Yun yung pinakamaganda po. Hindi matutupad din yung pangako ng Diyos sa atin kung minsan. Meron ba mga mananampalataya na ayahay ang buhay? But the process ang buhay natin? Di ba wala?
Kalimitan sa mga sumusunod kay Kristo Jesus, ganyan ang dinanas din. Pero hindi naman tayo pahirapan ng Lord. Tatandaan natin, hindi tayo pinapahirapan ng Diyos. Kasi while you are following Jesus, ang sabi rito, next slide ko, kapag ka matindi ang purpose mo, matindi rin ang pagdadaanan mo, kapatid. Matindi talaga. Matinding-matindi. Kailangan ka talagang i-press on, kailangan may kumatas sa iyo sa pananampalataya mo, kahit sunod-sunod yung problema, mga kapatid. Halos hindi mo na makayanan. Tingnan niyo mga ilaw, di ba? Kailangan mo ipindutin yung switch niyan. Press on mo yung switch para umilaw yan. Sa atin, ganun din kuminsan. Kailangan kang pigain at kapag lumabas na yung katas mo, then you will see yung purpose ng Panginoon. Ito pala yung purpose. Kasi maraming tao, hindi nila alam yung purpose ng buhay nila. Kahit nasa mga trial sila ng buhay nila, hindi nila makita yung purpose ng Lord. Sa atin, mapalad tayo kasi nalalaman natin, na di-discern natin, alam ko, Lord, itong nangyayari sa buhay ko, may magandang future ako. Sabihin mo nga sa katabi, may magandang future si Lord sa iyo. In order to grow yung ating faith, mag-mature tayo, kailangan tayong pigain, kailangan may kumata sa ating pananampalataya. Piniga tayo pero hindi tayo nadurog. Right? Tama? Piniga ka pero hindi ka nadurog. Bumagsak tayo pero hindi ka nawasak. Bumangon ka. Tama? Nahulog ka sa tubig, hindi ka nalunod. Anong reminder ng salita ng Diyos? Take courage. Sabi niya, take courage. Do not be dismayed. Usual kasi nararamdaman natin, pag nasa trials tayo, eto nangihina ang loob natin, no? Nawawala na tayo ng pag-asa. Yan eh. Ang sabi ni Lord, take courage, do not be dismayed. Bakit? Magpatuloy ka lang, anak, because we know something that the others don't know. Ulitin ko, mapalad tayong mga mananampalataya ni Kristo. May mga alam tayong pangako ng Diyos na sa kabila natin nakikita yan, pero sahan natin na darating sa buhay natin, hindi katulad ng ibang tao, wala silang ganyang pananaw. Kaya ang sabi ko kanina, tayong lahat, meron tayong alam na pangako ng Diyos, which is the other people, hindi nila alam yan. Kasi anak ka ng Diyos. Palakpakan natin si Kristo Jesus. Reminder sa atin yan, tama. Kaya kung minsan kung ano yung nangyaring pait sa buhay natin, dun mas lalo natin nakikilala ang Panginoon eh. Bakit kailangan pa natin danasin yung mga yan? Right? Tingnan nyo ako, nasa stage ako yan, nasa pulpit ako lagi. I was preaching every time. Sunday, napipreach ako, yes. Pero bumababa din naman ako rito, di ba? Hindi ako nananatiling nandito, buong maghapon, buong linggo, right? Just like yung situation natin sa buhay natin, kung may trials tayo, it is temporary, mga kapatid. Hindi po permanente yan. So we have to rejoice. Kaya sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. In any circumstances, rejoice in the Lord. Palakpakan natin si Jesus. Rejoice, rejoice. Kasi hindi permanente po eh. Ang sabi ni Jesus Christ, I am greater than in this world. Jesus is greater than this in this world because He overcome this world. Why? Napagtagumpayan niya ang sanlibutan eh. Tayo pa kaya, yung kinanta natin kanina, lahat through Jesus, napagtatagumpayan po natin. I can do all things through Christ who strengthened me. That's why I don't give up. Because the strength that comes from the Lord Jesus Christ, yan yung nagpapalakas sa akin, yan yung nagpapatuloy. Tuloy ako sa paglakad, pagsunod kay Kristo Jesus, kahit na maraming pains and suffering. Sabi mo sa katabi mo, hindi habang buhay ang suffering. Totoo naman talaga, dito sa mundong ito, walang permanente. Right? Tayo, hindi tayo permanente rito. Tayo, transit lang tayo rito. Dumadaan lang tayo lahat dito. Kaya kapag dumaan ka sa ganitong panahon, sabi ng isa, Pastor, nung high school ako yung yung ligawin ng mga kalalakihan ng araw. Wow! Ganda. Ikaw yung star of the season nung panahon na yon. Pero ano ngayon? Sabi, ngayon hindi na eh. Ako na ngayon pinagtatabuyan ng mga kalalakihan, no? Bakit? Nung araw kasi mukha kang ubas, pero ngayon mukha ka ng prunes. Sabi doon, right? Right? Hindi naman masama yun. Kasi sa dami ng dinanas na problema talaga, kukuluntoy ka talaga, kapatid. Maniwala ka. Bakit? Hindi ba kayo nagagalak? Kapag kami nakakita sa inyo, mga kamag-anak, nag-reunion kayo, right? Katulad namin, pag nagkikita-kita kami, si Pastor, sabi niya,
Gandang lalaki mo lalo ngayon. Kung kailan nawala yung asawa mo, doon ka gumandang lalaki. Di ba nakaka-amaze? Right? Why? Ang nakikita sa atin, si Kristo Jesus, hindi yung sarili natin. Jesus Christ, nakikita sa buhay, kapatid. Hindi ka nagagalak dahil sa katangian mo kung merong ano ka, kundi si Kristo Jesus na bit-bit mo, dala-dala mo, kapatid. And that point, kahit hindi ka nagte-testify through your mouth, through your word, makita sa buhay mo si Kristo Jesus, sapat na sapat ang biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Pastor, mukha naman talaga ng kuluntoy ako May pag-asa pa. Ano sabi ni James? Anong sabi ni James? Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, okay, any kind, kunin na natin yung pinakamabigat na problema. Ako, bigat sa akin. Ba't yung asawa ko pa kinuha mo, Lord? Sana ako na lang. Kung pwede lang magpalitan kami, palit ulo, gagawin ko right? Sabi ni Lord, ba't marunong ka pa sa akin? Ba't marunong ka pa sa akin? Ganyan tayo right? We always say, why? Bakit? Bakit siya pa? Hindi natin alam. Sabi rito, of any kind come your way, and sabi rito, consider it an opportunity for a great joy. Magsaya tayo. Maggalak po tayo, mga kapatid. Kapag dumadanas pala tayo ng pagsubok, iba't ibang uri, mabigat man o man yung dinadanas natin. Ang sabi, mamili ka na. Yung pinakamabigat, piliin mo na. Sabi niya, hindi matatapos. It will be a great joy sa puso mo, kapatid. Paano kung si pastor ninyo dito, puro iyak-iyak lang ako rito, tapos wala kayong nakukuha mga power, mga strength. Di ba? Ano pang saysay ko rito? Pero because of Jesus Christ, ang sabi niya rito, magalak ka nga dahil any kind of troubles, dinanas mo, nandiyan ka pa rin, nagpupunyagi kang sumunod kay Kristo Jesus, nagagalak ang puso mo, tumataas sa kamay mo, umaawit ka, sumasayaw ka, tumutugtog ka, lahat yan galing sa joy ng Espiritu ng Diyos. Verse 3. Hindi po ako galit, Hindi nagagalit si pastor, hindi ako magalit. Verse 3. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Ayun pala. Kasi pag tinapos mo sa verse 1 lang, parang bitin, di ba? Paano ako magagalak? Anong sinasabi ni James? Yung palang sabi, dahil alam nyo naman kasi, it was a testing of your faith. Habang tinetest kayo ng faith ninyo, naghihintay kayo, nagtsatsaga kayo maghintay, nagtitiis kayo, right? Yung pagtitiis po rito, hindi yung kahit hirap na hirap ka na sa paglilingkod, tiis ka pa, hindi po yun. Endurance, so that ma-endure ka, magtsaga ka, maghintay, at habang naghihintay ka, alam mo na ang iyong pananalig, pananampalataya, and that you are confident kay Jesus Christ, the author of life, the author of faith. Siya lang talaga yun. Ang laki ng chance natin to grow. Alangan naman tayo, 30 years ka naman nananampalataya, gatas pa rin ang kinakain mo. Ang sagwa naman nun, di ba? Para kang bonjing, right? Di ba? Maganda, nag-grow tayo. Anong point dun? Nag-grow ka, dati gatas ang kinakain mo in faith, but now, kanin ang kinakain mo, kapatid. Nag-grow ka. There is full of challenges ang buhay natin pagsunod kay Kristo Jesus, mga kapatid. Sabi mo, dati, dinideclare natin, I decided to follow Jesus. No turning back. Nako, ang daming ganyan mananampalataya, ano? I decided to follow Jesus. No turning back. Kinakanta pa yan, di ba? Pag dumanas ng pagsubok na matindi, ayoko na, balik na lang ako sa dati. Ba't ganon? Right? Dapat may pagbabago. Nabago rin naman yun, nabalik sa dati. Pero magandang pagbabago. Ang sasabihin mo, now, Jesus, I decided, I am determined to follow you. Even though ang daming trial sa buhay ko. Kasi hindi lang kailangan kang magdesisyon na sumunod kay Kristo Jesus, kundi determinado ka na sumunod kay Kristo Jesus. And you are committed to follow Jesus Christ. Alam niyo, maliliit na bagay na inaambag niyo sa gawain ng Panginoon, napakalaking halaga po para sa Panginoon yan. Tandaan niyo po yan. Hindi po masasayang yan. Kasi lahat po ng bagay dito, all things are uncertain. Ang lahat ng bagay sa mundo, maliban lamang kay Kristo Jesus. Jesus Christ is the certainty ng ating buhay. Si Jesus, napakaganda ng plano niya sa iyo para sa bawat isa. Higit na mas maganda kaysa sa totoong natin. Kami ni Macy's, ang dami namin plano from 2023, 2024, and
I'm sure enough, kung nandito si Mrs. ko, 2025 na naman, kayo asawa, hindi kayo nagpaplano. Di ba nagpaplano tayo? Sweetheart, sabihin mo, Mami, magta-2025 na. I'm sure, ganun kayo sa mag-asawa, saan ba tayo pupunta? Anong gagawin natin ngayon? May plano tayo. Pero lahat ng plano natin maganda, right? Pero maliban sa sarili nating plano, mas maganda ang plano ng Panginoon sa bawat isa. I'm sure enough, mas maganda yung plano ng Diyos sa plano ko. Now that I am here in your front, nandito ko sa harapan ninyo, just like the Israelites. Tingnan niyo mga Israelita. Nilabas sila ni Moses for 400 years before he reached yung promised land. Pero hindi nga si Moses ginamit, right? Si Moses ginamit ng Diyos para ilabas sa Ehipto for slavery. Good reason. Pero nung papunta sila ng promised land, si Joshua na po ang ginamit. Sino si Joshua? Di ba siya yung successor ni Moses? Tama? Pero sa pagitan nung nilabas sila, papunta ng promised land, hindi po madali ang dinanas sila, mga kapatid. Ilang taon sila lakbay sa wilderness. And that time, they don't understand, Moses, bakit mo kami pinalabas sa Egypt? Mas maganda pa roon. Kahit na slaves tayo doon, nakakakain tayo ng tama. Right? Kita niyo yung pananaw nila, parang tayo, sa buhay natin, magagandang plano, pero habang sumusunod tayo kay Kristo Jesus, yung plano na yun parang nawawala, nabubura. And many times sa buhay natin may detour. Alam niyo yung detour? Kasi pag nagmamaneho ka, may detour, men at work, yung araw, dadali ka, kaliwa o kanan. Right? Sometimes sa buhay natin, may detour ang Panginoon. Hindi natin namamalayan minsan yan eh. Detour, turn left. Go straight. Turn, U-turn. Straight ahead. Ang daming ganyan sa buhay natin. Just like the Israelites, mga kapatid. Pero anong nangyayari sa atin? Ano ba naman ito? Ang layo na ito. Balik na lang tayo. Balik tayo doon. May shortcut doon. May shortcut. Doon tayo dumaan sa shortcut. Marami sa atin mainipin. Okay? Ang dami mainipin sa atin. Gusto natin minsan, kahit sa mabilis na paraan, maling paraan, gawin natin. Kasi mainipin tayo. Just like the Israelites. They are in the wilderness that time. Hindi sila makapaniwala. Bakit dito tayo dinala ni Moses? Parang tayo rin. Kung minsan ganyan nangyayari sa buhay natin. Crush. Pigang-piga ka na. No? Pero hindi ka bumibigay. Si Paul, lang naranasan ni Paul ganyan. He never give up. Si Paul naka-prison, nakakulong, may sakit siya, lahat na yata. Madaming bumibigay sa kanya, patayin siya. Pero may mga pariseo pa nung araw, nagfa-fasting sila. Ang sinasabi nila, magfa-fasting ako hanggat hindi ko napapatay si Pablo. Grabe yung dinanas ni Paul, ha? Hindi po pangkaraniwan. Bakit? Kung minsan kasi, malimit tayo sa mabilisan. Pero pag binasa natin, di ba? Delay is not denial. Pag nadidelay yung mga pinapanalangin natin, yung mga bagay na gusto natin makuha, matanggap kagad, sinasabi natin, iba na lang panalangin ko. Kinasasawaan mo na eh. Pero ang sabi ng Lord, di ba, pag nangako siya, sabi niya, anak, kung delay man yung sagot ko sa panalangin mo, yung ninanais mo, hindi ibig sabihin yun, denial. Paparating pa lang. On the way. Palakpakan natin si Kristo Jesus. On the way. Huwag kang mainip, kapatid. Tanda mo, kasi yung attitude natin towards God, yung waiting natin, diyan nasusukat yung ating pananampalataya. Hindi dahil marami kang alam na verse. Hindi dahil matagal sa church. Iyon na yung isang dito, post. Hindi yan ang pinagbabasihan. The point is, how did you know your Lord and Savior, yung character niya towards you and your character towards Him, na pwede kang mag-antay. Di ba? Pag nakamit mo naman, di ba? Pag nakamit mo, Lord, salamat po. Hindi ko nakita yung previous na gusto mo ipagawa sa akin sa nangyayari sa buhay ko. At hindi mo mapipigilan talaga yan. Kaya sometimes na nagiging masalimot ang buhay mo, nagkakawindang-windang ka kasi gusto mo yung madalian. Gusto mo yung shortcut. But God is, hinuhubog tayo ng Diyos. Alam niyo ba hinuhubog? Di ba kayo mga anak niyo, hinuhubog natin, di ba? Sa paglaki niya, hinuhubog natin. Kala namin anak mo, baby, hanggang malaki na, baby. May mga magulang dito, ang laki-laki na ng anak, may medyas lang, hindi mapalabahan, maghugas ng plato, hindi marunong. Dapat mga anak, matuto kayo ha, yung mga medyas, yung mga underwear nyo, yung mga damit nyo marami, kayo na maglaba. Ang nakakalungkot pa minsan, yung mga lola at lolo pa naglalaba, sila pa yung mga nagiging alila ng mga apo.
Mga magulang ha, dapat alam natin yung katayuan natin. Mga anak, may responsibilidad kayo. Hindi lahat inaasa sa magulang, sa lolo't lola. Kailangan matuto rin kayo bilang mga anak, responsible. Napakalaki. Kita natin, delay is not denial. 2 Corinthians 4:1. Si Pablo po. Ang sabi ni Paul, since God so generously, sa akin, papaliwanag ko lang to, since God has so generously keep us in on what He is doing. Ito yung maganda. We're not about to throw up our hands and walk off the job just because we run into occasional hard times. Pinaliwanag ko lang po yung verse na yan. Parang sinasabi rito, matuto maghintay. Kaya kasi mainipin ng tao. Hindi pag humarap ka sa isang pagsubok, ayaw mo na. Tapos tinatalikuran mo kagad. Hindi mo naman alam, hindi naman nawala yung pagsubok na yun, nandoon pa rin eh. At may paparating pa. Nagiging mainip. Kaya sabi rito ni Pablo, huwag kagad kayong susuko. No? Huwag kayong susuko. Si Pablo kasi maganda example eh. Ano sabi niya? Yung inyong hard times, occasional hard times lang po ng buhay niya yan. Occasional meaning, may panahon lang po. Hindi habang panahon. Nandun ka sa pagdurusa, sa paghihirap, ang Diyos natin ay Diyos ng kabutihan ng buhay ng bawat isa. Kasi tayong lahat, silang may gusto rito ng pain. Sino may gusto ng pain? Magtusok ka nga lang ng karayong sa sugar, takot ka eh, di ba? Ang sakit, di ba? Tama? Lahat tayo, meron tayong mga tinatawag na pain tolerance. Pain tolerance, may kanya-kanya tayong abot ng kaya ng tiisin natin yung sakit. Tama? Pag kinuha ng di ba? Huwag kang titingin. Yung mga anak niyo maliliit, pagka dadali siya, may sakit yung anak niya, di ba? Ano sabi ng mga nanay? Bibihisan, papaliguan yung anak nila, di ba? Tapos pagka anak, magmumol tayo ha, pero bago tayo magmol, dadaan muna tayo sa doktor mo. I-injection ng, iyak na kagad, anak mo, iyak na kagad. Sabi pa rin, iyak na, right? Anong gagawin ng nanay? Hindi naman masakit yun. Utuin mo, right? Dadali mo ngayon sa doktor. Sa doktor, makita pala si doktor, palahaw na naiyak ko yung anak mo. Anong gagawin ng nanay? Bebe, dito ka tigil, bebe. Di ba nilalaro mo? Kasi ayaw mo masaktan. Right? Tama mali. Nagigets yung point? Ayaw mo masaktan. Pero kung masaktan yung anak, may purpose na magandang mangyayari sa anak mo kasi gagaling siya doon sa sakit niya. Ganon din po tayo. Sometimes we don't want suffering. That's why nagkakawindang-windang buhay natin. Pero pag hinayaan natin, pain and suffering, maranasan mo, makikita mo ang kapayapaan ng Panginoon, ang kanyang yung pagpapala ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Palakpakan nga natin si Kristo. Ang daming mga bagay, nakita ninyo, ayaw ko ng pain. Pero kasi ang problema, pag tayo nasa pain and sufferings, magandang malaman natin, ma-discern natin kung ano ang purpose ng pain na yan, yung suffering na dinadanas mo. Kaya may discernment po tayo. Pastor, paano mo malaman yung discernment? May tamang relasyon ka naman kay Panginoong Jesucristo. Hindi ipagdadamot ni Kristo Jesus kung ano yung gusto niyang kalooban para sa buhay mo, kapatid. And you know what? Ako, nakatayo ko lagi sa harapan niyo because I'm in the process. Napilit kong inuunawa, bakit mo kinuha yung asawa ko? Bakit hindi na lang ako? I always asking God. I'm in the process, mga kapatid. Kita niyo ako, okay ako, pero inside, many times, broken ako. Pero sabi ko nga, even though that you are broken, hindi ka winasak. Bumangon ka kasi may nagbangon sa iyo sa pananampalataya mo kay Kristo Jesus. Bakit? Sabi ko nga kanina, kasi maraming mga mananampalataya. Hindi nila alam yung pain and suffering. May rason yun. All things happen to you and for me. May reason, may magandang reason ng Panginoon. At yung rason na yan, yun yung magandang purpose niya after you overcome ang lahat ng pain and suffering na yan. Kasi alam mo, yung kahihinatnan, alam mo, ang punot dulo nito, doon ka dadali ng Panginoon sa kanyang pangako. Kasi pag tao nangako, mapapako. Right? Nagsumpaan nga kayo mag-asawa, till us part. O, nasaan ngayon? Pero pag pinanghawakan mo, yung pangako ni Kristo Jesus, even there is pain and suffering, mananatili at mananatili ka. Lahat dumadanas ng trials, pero hindi lahat nadidiscover nila yung purpose ng pain kasi hindi nila kilala si Kristo Jesus. Even Jesus Christ, example natin, He was in pain and suffering. Even at the time of the cross of Calvary, sabi niya, "My Father, why have you forsaken me?"
Even the Lord Jesus Christ. Pero sa lahat ng kanyang pain and sufferings, ang ganda ng purpose. Where is Jesus Christ? He was seated at the right hand of the Father in His kingdom. At doon tayo dadali ni Kristo Jesus kapag ka nagtiwala ka ng buong puso. 2 Corinthians 4:16. Another verse. Malapit na po tayo. Yes, sabi rito ni Paul, we don't give up. Our bodies are becoming weaker and weaker, but our spirits are being renewed. Ano sabi? Palakpakan natin, day by day. Day by day, we grow more in loving. Tama? Sana ganun lahat tayo. Habang may mga pain and sufferings tayo, the more we experience yung pain and sufferings, the more we love God, the more we love Jesus. You know why? Pag nalaki pa ng pag-ibig natin kay Kristo Jesus, alam niyo lahat na nasa paligid po ninyo, kaya niyong mahalin. Kahit kaaway niyo, kahit nanlilibak sa inyo, kaya niyong mahalin. Kasi, day by day, nire-renewed tayo ng Panginoon. Ganyan sinabi ni Paul. Why? Ang sabi ni Paul, the more I weak, sa panahon na ako'y mahinang-mahina, doon napapatunayan, mas nararanasan ko, nakikita sa buhay ko, ang lakas na kaloob sa akin ni Kristo Jesus. Whenever I am weak, the strength that comes from Jesus Christ, yun yung nakukuha ko. Kasi kung aasa lang tayo sa kalakasan natin, wala. Talunan tayo lagi ni Satan. Pero dahil may Kristo Jesus tayo, sabi doon ni Jesus Christ, I have overcome the world. Kaya ikaw kapatid, kaya mo rin mapagtagumpayan ang laban sa mundong ito. Wala nang sino mang tatalo pa kay Kristo Jesus. He is the supreme. He is the great one. No? Kasi ang pinamalas niya tunay na pag-ibig, yung unconditional love. 17. Ganda nung hikayat ni Paul dito. Sa 17 sabi niya, our troubles are small. Sa ibang salin, ang sabi ni Paul, alam niyo yung suffering niyo, yung pain niyo, para lang siyang kaprasong patatas. Ano, kumakain tayo ng french fries, yung maliit na patatas na parang ganun lang daw. Ito dinidescribe ni Paul. Yung troubles ninyo, maliit lang yan. They last only for a short time. Pag sinabi short time, sandali lang. Hindi pang matagalan. Right? Short time. Ang sabi na, but they are earning for us a glory that will last forever. It is greater than all our troubles. Kaya napakalaki ng pag-asa natin sa isang pananalig natin na hindi natin nakikita, pero inaasahan natin na makakamit natin in the near future for His glory according to Christ Jesus. Kasi habang nananagumpay po tayo mga kapatid, doon mas lalo nakikita si Kristo Jesus. Kung nananagumpay ka kapatid, ang pinagtagumpay mo si Kristo Jesus, hindi ikaw. Kasi sinabi niya, I am greater that in this world, ako pinakamataas. Sabi ni Kristo Jesus. Kasi lahat na ng pagsubok, pain and suffering, dinanas ni Kristo Jesus. Wala po tayong may tatanggi. Wala tayong pwede sabihin, kasi Diyos siya eh. Hindi pwede, naranasan ng Panginoong Jesus. Kaya nga siya yung best example natin dito eh. Merong gloria na naghihintay sa atin na pangmatagalan, pero hindi nadanas natin dito, panandalian lamang po ang lahat ng yan. Kaya sabi ko kanina, we are all nagtatransit lang tayo rito. Kung may suffering, hindi yan for last forever. Pero yung naghihintay sa atin kay Kristo Jesus, greater yon sa lahat ng pinangako sa atin ng Panginoong Jesus. James 1:12. Isa pa. Ano sabi rito? Blessed is the man who keeps on going when times are hard. Best example ko kanina, yung nagbabisikleta tayo, di ba? Pag nagbibisikleta ka, di ba? Yung pagbatuli na matuli, mapapagod, di ba? Madali ka mapagod, right? Yung tama lang ang pedal mo, yung parang tamang pasyal ka lang, di ba? Ang sarap naman, di ba? Right? Pero pag napagod ka, humihinto ka rin naman eh. Ito yung sinasabi rito. Mapalad daw yung tao na nagpapatuloy, no? Kahit sa kabila ng mga paghihirap, pain and suffering, kasi bakit? After they have come through hard times, pag nalampasan niya yon, minsan hihinto tayo, right? Kasi magpapahinga ka lang eh, pero wag kang hinto ng matagalan talaga. Suffering talaga. Ang sabi ron, for a meantime, papahinga ka. This person will receive a crown. The crown is life itself. The Lord has promised to it for those who love God. Yan. Kailangan naman mahal natin ang Lord. Hindi pwedeng siya lang ang nagmamahal. Sa pagmamahalan, sa relationship, mutual. Hindi pwedeng si Lord, given minahal na tayo ni Jesus Christ while we were yet still sinners. Sabi sa Romans 5:8. Tama? Biro mo makasalanan ka pa, minahal ka na ng Lord, namatay na siya para iyo, yung kaligtasan.
kung nakilala mo siya ngayon lang, fully paid ang kasalanan mo dito. Charged to the cross of Calvary, mga kapatid. Charged sa kanya lahat. Fully paid, wala ka ng utang, walang balanse. Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya sabi dito, yung promise niya, doon sa mga nagmamahal sa kanya, there is a crown. Di ba, ang sarap naman pag meron tayong gantimpala. Okay? Ay, wala, pastor, hindi naman ako nag-ministry, wala naman ako. Kapatid, hindi naman pinagbabasihan yung meron ka na-achieve, may accomplishment ka. Hindi lamang po yun. Eh, paano ako, pastor, wala naman ako. Eh, di may crown ka pa rin, kaya lang, tansyan, ang laki ng crown mo lang dito. Tansyan. Samantala yung mga kasabay mo, planggana, ang laki ng crown nila. Right? Joke lang naman yun. Siyempre, joke lang yun. Pero mo, gugustuhin mo bang ganon? Pakita mo, tansyan lang yung kasama mo, ang lalaki ng kanila, ba't sa akin? Eh, di alam mo yung sagot. Noon ka, ano ba yung mga pinaggagawa mo? Right? Hindi tayo binigyan ng requirements ng Lord para pagdating natin doon, ang laki ng crown mo. Hindi yun ang basehan po. Nung nandito ka, nabubuhay ka, ano ba pinagagawa ko sa buhay ko? Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Walang naliligtas sa Kanya, walang nalilingid sa Kanyang paningin. Lahat tayo, kilala tayo ng Panginoon. Kaya huwag kayo matakot. Follow Jesus Christ. Meron talagang mga pangako, suffering and pain. The last verse I showed to you, yung Genesis 30, verse 16 to 18. Ito yung panahon ni Jacob, yung sa kanyang asawang si Rachel. Okay? Little Jacob and his clan moved on toward Ephrath. But Rachel went into labor while they were still some distance away. Ang sabi rito, her labor pains were intense. Mga nanay, ang hirap naman talaga mga anak, no, mag-labor. Tama? Kahit sa John chapter 14, si Panginoong Jesus sinabi niya sa kanyang mga disciples, you know, yung pananampalataya niyo sa akin, parang isang babaeng manganganak. During the times of labor, ewan ko lang kasi naranasan niyan. Kayo mga babae, alam niyo yung pain. Alam niyo kung gaano kasakit yan. Alam niyo, for 9 months, binibit-bit mo yan, nagiging malaking tiyan mo, di ba? Tama? Pero 9 months, alam mong may luluwal ka, may lalabas. Right? Parang pananampalataya natin. Habang nananalig ka, sumusunod ka kay Kristo Jesus, meron ka inaasahan na makakamit mo, merong mangyayari. Kayo mga nanay, ganyan din eh. After the pain. Right? After the pain, minumura yung asawa, oh, sira ulo ka talaga, sabi nga nung asawa. Pero nakalabindalawa ng mga anak. Di ba? Tama. Pero after maluwal ng nanay, anong pakiramdam? Di ba? Praise God. Praise God. Sabi, naku, kamukha ng lolo yung ilong. Ba't kamukha ng lolo naman? Lolo kagad. Yung tatay mo na, tsaka yung nanay. Naku, nakiko, yung bibig kamukha ng lolo at lola. Di ba? Habang nasa pasakit tayo, hindi tayo nagre-rejoice talaga. Totoo yan. Pero at least dito sa ating tinatalakay, napakaganda. While you are in pain and suffering, yes, we can rejoice because of the pure joy na itinanim sa atin sa puso natin ng Panginoong Jesus. Because He overcome the world. Ano pang hanapin natin kung na-overcome ni Jesus Christ? Tama? At kapag ka inilabas naman talaga, wow! Blessing talaga. Sa verse 17, tingnan, verse 17, after a very hard delivery, the midwife finally exclaimed, don't, sabi niya kay Rachel, ano sumunod? You have another son. 18. Meron pa palang isang anak, no? Maliban dun sa unang iniluwal. Verse 18. Rachel was about to die. Ito na yung last breath ni sa sobrang iri niya siguro talaga. Akala niya last na yun eh. Pero meron pa palang naiwan na isa. Okay, yung last breath niya, anong sabi niya? But with her last breath, she named the baby Benoni, which means the Hebrew words, son of sorrow. Kita nyo, nasabi niya sa sobrang sakit, sa sobrang pain nung naranasan niya sa kanyang panganganak. Namatay si Rachel eh. Can you imagine? Namatay siya. Pero nirefuse kaagad ni Jacob. However, sabi rito, baby's father, however, called him Benjamin, which means son of my right hand. Nabaligtad. Di ba, malimit tayo magbansag sa mga bata. Yung mga maliliit pa lang. Yung anak mo, sabi ng isang kapitbahay, demonyo yung anak mo. Kaya kilala kayo, boy demonyo, boy satanas. Tinatawag na ganon. Parang dito nakita natin, si Jacob, hindi siya pumayag na tawaging son of sorrow o anak ng paghihirap. Pinalitan niya ng son of the right hand. Parang sa atin lahat, ganyan din. Kapag we are in sorrow and pain, kung ano-ano na naiisip natin.
Pero di ba pag malakas ang pananampalataya mo, ang kapit mo kay Kristo Jesus, hindi ka basta-basta kung ano man yung nararanasan mo, hindi po matagal. It's a temporary. Ang pinakamahalaga, meron tayong temporary place. We have a destiny na inihanda ng Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin. At yun yung magandang makamit natin. Kaya walang titigil. Never give up. Moving forward tayo. Kahit minsan mahirap maglingkod sa Panginoon, go! Palakpakan natin si Panginoong Jesus. Mga kapatid, after we absorb the message, nakita nyo why we are in pain, be strong enough. Ang kalakasan kasi natin manggagaling lang kay Panginoong Jesus. Although maganda, may fellowship tayo, nakakakuha ka rin ng kalakasan sa bawat isa. Kasi importante rin po yung fellowship eh. Yan yung ministry na iniatang sa atin ng Panginoon. Kaya I encourage each and everyone, ina-encourage ko kayo, kung may kakayanan rin lang kayo, mag-join sa ministry, join. Mag-join po kayo. Para meron kayong makikita na kakaiba. Alam niyo yung journey natin sa paglapit sa Panginoon, yung following Jesus Christ, napakaganda ho. Napakaganda. Huwag niyo aasahan na, kaysa may alam niyo, nag-aayos ng upuan, naglalagay ng sobre yan. Ang laki pong ministry yan sa Panginoon, tandaan niyo. No? Nga naman lang sabihin niya, Pastor, sa linggo, pag may mga hugasin, ako maghuhugas ng pinggan. Sino mag-volunteer? Ako maghuhugas ng pinggan. No, ay maghuhugas ng pinggan. Kasi baka masira yung nail polish ko, yung aking permanent nail polish. No, hindi lang masama yun. Pero ibig ko lang po sabihin, tayong lahat, ang dami natin mga trials sa buhay, pero at the end of the day naman kung may trials tayo ngayon, bukas, iba naman Pero kasi meron tayong Panginoon. Meron tayong pwedeng kalasag, meron tayong sulingan, may silungan tayo, meron tayong lakas na masasumpungan kay Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. Father, we thank you. Pinupuri ka namin, Panginoon. Maraming salamat po for this message na pwede po namin kapulutan na napakalaking knowledgeable, mas lalo kaming lumawak sa inyo. Mas lalong tumiba yung aming pananampalataya. And the way that our pain and suffering, maging confident kami, Lord, at the end of the day, nandoon lagi yung patuloy na ipinaparanas mo sa amin na meron kaming kapayapaan, may kagalakan kami with the love of Jesus. At syempre, Lord, yung presensya nyo ang siyang lagi namin nakakasama. Kapag kakasama ka namin, Panginoon, we are safe. Nandoon lagi yung kaligtasan namin. Kaya sa congregation na to, dalangin ko sa aking mga kapatid, any trials, sicknesses, or broken relationships, Lord, kayo ang pwedeng magbuo nito. Minsan nakakrush kami, minsan nadudurog kami, pero bumabangon kami. Hindi mo hahayaan ng bawat isa ay masadlak sa isang paraan Satan, yung gawa niya. Ngunit Lord, binigyan niyo kami ng katagumpayan. And that is the strength that comes from our Lord Jesus Christ. We thank you. We bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen.